Hindi na rin basta-basta papayagan ngayon ng COMELEC yung substitution of candidates matapos yung October 8 ang huling araw ng paghahain ng kandidatura kung ang grounds ay withdrawal of candidacy. Ang tanging papayagan lang ng komisyon ay kung namatay ang tatakbong kandidato at ang papalit Attorney Sal kailangan ay kaapelido. Pagdating naman sa party list, mula sa 5 ay 10 nominee na ang hihingin ng COMELEC at hindi na rin papayag ang pagpapalit ng nominee by withdrawal. Layo nito ay hindi maabuso ang paghahain ng COC Attorney Sal. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Malabo yata yun. Ano ba? Kung batas ang sinasabi ng pwede kang mag-withdraw at mag-substitute, hindi pa pwedeng gagawin ng COMELEC yun. Ngayon, kung yun sila lang ang gumawa ng regulasyon, pwede. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng batas. Kasi 'di ba? Nagsimula kay PRRD yung substitution Attorney Sal naging magandang strategy yung kay PRRD kasi grabe yung 'di ba? Grabe yung panahon ng paninira nung nung time na yun Attorney Sal kung sino may yung next na tatakbo na presidential candidate Attorney Sal. Malayo pa lang election sinira na yung buhay ng mga tatakbo. So iisipin ng taong bayan, corrupt yung mga next sa tatakbo. Talagang grabe yung smear campaign. Which is, ganun din na nangyayari ngayon, Attorney Sal, diba? Kung sino yung nakikita nilang malakas na candidate for the next presidential election, malayo pala yung halalan, sinisira na nila yung pangalan, reputasyon. Why is it ganito, Attorney Sal? Hindi na labanan ng kakayahan, hindi na labanan ng kredibilidad. Let me correct you there. Hindi strategy dating Presidente Duterte yung substitute. Talagang ayaw niya tumakbo. In fact, ako nag-suggest ng substitution. Dahil ayaw niya mag-file at hindi siya nag-file. Ang naging reaction ko agad noon, magpa-file na lang kahit sino, mag-substitute tayo. Gawin pa natin ng paraan. Yun ang tunay na istorya. Talagang ayaw niya tumakbo. Sa totoo lang.